Kamusta na tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ sa kanyang pagiging faithful sa atin. So kung nakatatandaan ninyo, nung bata pa kayo, natatandaan niyo ba yung bata pa kayo? Kahit matagal ang panahon yun, mga 700 years ago, nung bata pa tayo. Inalagaan na tayo ni Jesus Christ. So ako, personally, natatandaan ko nung bata ako, mayroon akong hika. Kaya hindi ako marunong sa sports. Hindi ako pwedeng tumakbo, hindi ako pwedeng maglaro ng basketball or volleyball. Kasi nga, konting galaw ko lang, atakin ako ng hika ko. Natatandaan ko, last time na inatake ako ng hika was I was elementary. So, hindi pa dumating ang tatay ko para sunduin ako sa school. Inihika na ako. Wala akong dalang gamot. Inalagaan ako ni Jesus Christ. Alam ko, dahil hindi na ako nagkaroon ng hika. Natanggal yung hika ko. Kaya papasalamat ako kay Jesus Christ dahil pinagaling niya ako sa hika ko nung bata ko. So ngayon hindi na ako hinihika. So kayo, anong tatandaan ninyo ng mga dapat ninyo ipagpasalamat? Simula ng pagkabata kayo, alalahanin natin, para makita natin yung faithfulness ni Jesus Christ at ni Almighty Father sa atin. Simula noon hanggang ngayon. Simula pa sa ninuno natin hanggang ngayon. Kaya lagi natin pupurihin yung tatay natin tsaka si Jesus Christ sa kanilang pagmamahal. So last time, or that was yesterday, na we read the book of Luke chapter 14. So dito yung kumain si Jesus kasama ng kanyang mga disciples, kasama yung prominent Pharisee. In-invite siya ng prominent Pharisee. At nagpagaling siya ng taong may dropsy or namamaga yung katawan or may manas. Dahil yung kanyang liver ay hindi na nagpa-function properly. So pinagaling ni Jesus to kahit na Sabbath day. So kahit anong day, gagawa tayo ng para sa ikapupuri ng pangalan ni Jesus Christ. Hindi lang Sabbath day, hindi lang Monday, or Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Hindi lang, kundi araw-araw. Araw-araw natin pupurihin yung tatay natin. Araw-araw natin tayo magdadasal kay Jesus Christ. At saka dito binanggit din yung parable of the great banquet. Na lahat invited to celebrate Jesus. Kahit sino invited. Mahirap, mayaman, kahit anong edad, invited. Kahit kung may physical disabilities man o wala, invited. So tayo yon as people na invited tayo ni Jesus Christ tsaka yung Almighty Father to celebrate with them at yung tanggapin ang good news. Ang magtiwala kay Jesus Christ tsaka kay Almighty Father. Maging follower tayo ni Jesus Christ. At yung cost ng pagiging follower ni Christ ay yung i-deny natin ang sarili natin.
ang magiging priority natin ay si Jesus Christ. Hindi ibig sabihin doon kakalimutan mo na yung trabaho mo, yung kakalimutan yung pamilya mo, hindi ganon. Ipa-practice natin yung natutunan natin sa araw-araw nating pamumuhay. Yung natutunan natin kay Jesus Christ, ipa-practice natin yun. Ipa-practice sa trabaho, ipa-practice sa school, ipa-practice sa pakikipagkapwa-tao, ipa-practice sa kahit saang lugar. At kung magiging follower tayo ni Christ, dapat buong buo. Hindi pwedeng half-hearted. Dahil tayong mga follower ni Christ, tayo ang salt of the earth. Kung mawala yung alat o yung nagpapabigay ng lasa sa mundo o nagpapabigay ng lasa as Christians tayo, baliwala yung lahat yung pinaghihirapan natin. Baliwala yun. Mapupunta sa wala. Kaya dapat buong buo. Pati sa pamilya natin, ganun din. No? Si Christ dapat ang laging mangunguna. So dapat i-check natin kung kaya ba natin lahat na yon. Kaya ba natin yung cost? Dahil pag hindi natin natapos, yung gawain na yon, na yung responsibility natin as followers of Christ, anong mangyayari? Hindi natin makukuha yung ating inheritance. Kaya yung narrow ang road, narrow yung path na dinaanan ni Jesus, kaya narrow din ang path na dadaanan natin. So, dito na tayo sa Luke chapter 15. Idiretso muna natin yung Luke, no? Now, the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Jesus. So, binabanggit naman yung tax collectors. At pag binanggit yung tax collectors, kasama rin yung sinners. Kasi nga, yung tax collectors, known as people who love money. Kasi up to now naman, di ba? Huwag tayong maglokohan. Alam niyo naman yung kung paano yung tax, di ba? Na, sige, bawasan natin yung tax mo. Para mabawasan yung tax mo, bigyan mo ako ng pera. Ganun yun. Para mabawasan yung tax mo, bigyan mo ako ng pera. So, ngayon, ililista naman ng tax collector, ang binawasan ko yung tax, magiging less yung tax mo, no? Pero, magbibigay ka ng suhol sa tax collector. So, noon, ganun na yung kalakaran andito na sa Bible. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang kalakaran. Kahit saang bansa. So, pag binanggit yung tax collectors, kasama rin ang sinners. Ay, tax collectors at sinners. Kasama tayo rito, sinners tayo makasalanan tayo. So, lahat tayong makakasalanan. We're all gathering around to hear Jesus. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, "This man welcomes sinners and eats with them." Itong tao na to, wini-welcome niya yung mga makasalanan at kumakain kasama nila. Sabi ng mga Pharisees and teachers of the law. Hindi nila nakikita ang sarili nila na sila rin ay makasalanan. Ang mga Pharisees hindi na nakikita yon. At yung mga teachers of the law hindi rin na nakikita kasi ang tingin nila sa sarili nila, malinis sila, maayos silang tao. Pero nanghuhusga sila ng tao at hindi sila naniniwala kay Jesus. So, mali yung kanilang binibigkas. Hindi partner, hindi
Hindi balance, hindi partner yung binibigkas nila sa puso nila dahil yung puso nila, mga Pharisees, madudumi. Dahil hinusgahan nila si Jesus Christ. At yung gawa nila ay pinapahirapan din nila ang mga tao. Pero sila mismo absuelto. Yun ang ibig sabihin ni Jesus nung binabanggit niya na pinapahirapan niyo yung mga tao pero kayo mismo hindi niyo ginagawa yung law. Dito tayo sa verse 3, no? When Jesus told them this parable, suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. So nabasa na natin to, no, sa ibang book. So merong 100 sheep at isa ay nawala. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? Kung nawala man ang iyong sheep, ano ang gagawin mo? Di ba? Iiwan mo yung 99 mo na nakasafe. At yung nawala na iisa ay hahanapin mo. Sabi ni Jesus. And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. At pag nakita na niya yung kanyang alaga, anong gagawin niya? Ilalagay niya sa kanyang shoulder, bubuhatin niya. At masaya siyang uuwi. Then he calls his friends and neighbors together and says, rejoice with me, I have found my lost sheep. Tapos ang gagawin niya, tatawagan niya ang kanyang mga kaibigan at kanyang mga kapitbahay. Yung mga tao, magkakaroon sila ng gathering. At mag-celebrate sila dahil nahanap niya ang kanyang nawawalang sheep. I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. So sabi ni Jesus, sa heaven, pag may isang taong makasalanan na lumalapit kay Jesus Christ, tumingi ng tawad, nagre-rejoice ang heaven. Kumpara sa 99 na hindi na kailangan ng maghingi ng kapatawaran kasi maayos na silang tao. Righteous person na sila, yung 99 na yon. Baka sasabihin nyo, ay, daya naman, righteous na nga sila, ba't hindi sila nagsiselebrate? Kasi, yung time nila na nag-celebrate na, na-save na sila eh. Kaya, yung ibang tao naman, ang isa-save, no? Hindi lahat-lahat kasi ng tao ay sabay-sabay tayong tinatawag ni Almighty Father or sabay-sabay tayong nasa-save, sabay-sabay natin ina-accept na makasalanan tayo. Kaya, nagre-rejoice si Jesus Christ siya kasi Almighty Father pag lumalapit tayo sa Kanya at humingi ng kapatawaran. Dahil naka-safe na yung 99, alam na nila ang kanilang gagawin. Tama na yung mga ginagawa nila, kaya kampante na ang tatay natin at saka si Jesus Christ. Pero syempre, gusto ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ na yung isang tao yun, magse-celebrate sila kasi naharap na nila yung tao na yun. Bumalik na kay Jesus Christ yung tao na yun, yung kaluluwa na yun. Importante ang bawat isa sa atin kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Or suppose a woman has 10 silver coins. Or 10 drachmas. Ibig sabihin nun, worth about a day's wages. So, isang araw itong sweldo, no? And loses one. Meron yung babae 10 na silver coins. Or 10 drachmas. Pero nawala niya yung isa na coin. Doesn't she light a lamp? Sweep the house and search carefully until she finds it. So, ang gagawin niya yung babae, magbubukas siya ng light, magwawalis siya, hanapin niya yung isang nawawala na coin. And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, rejoice with me, I have found my lost coin. Magpakasaya tayo, nahanap ko na ang aking nawawalang coin. Kaya tinawag niya ang kanyang mga kaibigan. In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God
over one sinner who repents. So, nagre-rejoice si Almighty Father, ang mga kapatid natin in heaven, pati si Jesus Christ, pati na ang mga angels, nagre-rejoice sila dahil may na-save na naman na isang soul. Dadami na naman ang makakasama nila in heaven, ang makakakuha ng kanyang inheritance. Ganon si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Pag may makakakuha ng kanilang inheritance, masaya si Jesus Christ tsaka si Almighty Father. At lahat ng mga nasa heaven. Dito sa mundo, no, halimbawa pag may mga contests, nakuha yung jackpot. Masaya ba yung nagpapa-contest? Syempre hindi. Ay, nakuha yung jackpot. Sayang, ba't nakuha yung jackpot? Ba't nanalo yun? Pero pag kay Jesus Christ, tsaka kay Almighty Father, pag nakuha tayong jackpot, yung ating inheritance, masaya. Si Jesus Christ, tsaka si Almighty Father, kasi sila ang tunay na nagmamahal sa atin. Tunay na nagmamalasakit. Yung mga dito sa mundo na to, hindi sila tunay na nagmamalasakit sa atin. Example, no? Sa casino, pag may nakakuha ng jackpot sa casino, ayaw nila na may makakakuha ng jackpot sa casino. Kaya nabasa ko at nanonood kasi ako ng documentaries. Malayo yung kuhanan ng pera. Pag nakakuha ka ng jackpot na kung saan kung ano mang game na nakuha mo yung jackpot, malaki nakuha mo, milyon o bilyon, ipapalit mo ngayon yung chips mo. Pupunta ka ngayon sa cashier. Ngayon, yung cashier, kaya malayo yun, dulong-dulo yun. Okay? Bago ka makapunta ng cashier, marami kang dadaanan na mga laro. Para bago ka makapunta ng cashier, ay baka manalo ulit ako ito, isi-short ko ulit yung pera ko, yung chips ko para manalo ako. Ganon yun, swapang, ganid. Tapos, pagdating mo naman sa cashier, ang gagawin naman sa'yo, ay libre ho tayo dito ng hotel. Ang mga nananalo rito ay libre ng hotel. So, ang gagawin naman ng tao na nanalo, ay libre ba ang hotel? Sige, mag-stay ako dito. So, pag nag-stay ka ngayon sa hotel na yon, kahit libre, yung napanalunan mong pera, pupunta mo ulit ako ng casino. Itataya ko ulit yung pera ko. Pag uwi mo, wala ka ng pera. Ganon ang casino. Kaya, swapang ang mundo na to. Pero si Almighty Father, hindi. Si Jesus Christ hindi, kasi nagmamalasakit sila sa atin. Tayo ang kanilang iniisip. Hindi tumitigil yung tatay natin, tsaka si Jesus Christ ng trabaho. Para tayo ay matulungan. Para makilala natin yung tatay natin, tsaka si Jesus Christ. Dito tayo sa verse 11. Jesus continued, "There was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, 'Father, give me my share of the estate.' So he divided his property between them." Alam niyo na yung story na to, di ba? Yung prodigal son. So may dalawang lalaki na magkapatid, meron silang tatay. Ang sabi nung bunso sa kanyang tatay, "Tatay, bigay mo na sa akin yung aking mana." Kaya ang ginawa ngayon ng tatay, hinati niya yung kanyang lupain at yung share nung bunso ibinigay na ng tatay. Sa bunso kasi hinihingi na niya. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. Pagkakuha niya ng kanyang mana, ang ginawa niya, umalis siya. Tapos, kung ano-ano ang kanyang ginawa, squandered his wealth. Maraming ways to squander wealth. Ano ba yung mga iba-ibang mga ways? Una,
marami tayong nakikita na nananalo sa mga lottery casino. Ang ginagawa nila, nagda-drug sila, nandun na rin yung bisyo, yung alak, tsaka pambababae, kasama sa bisyo yon. So, hindi natin alam kung ano ang ginawa ng young son na to, no? Pero, squander, so, pinamigay lang niya o hindi niya ininvest, hindi niya iningatan yung kanyang mana. After he had spent everything, nagastos na niya lahat, there was a severe famine in that whole country. Nagkaroon ng taggutom dun sa lugar kung saan siya nag-stay. And he began to be in need. At nangailangan siya ngayon. Dahil wala na siyang pera eh. Waldas na niya yung kanyang pera. So he went and hired himself out to a citizen of that country. So ang ginawa niya, nag-apply siya bilang isang hired help. Naging trabahante o trabahador ng isang citizen ng lugar na kung saan siya nag-stay. So, since wala naman siyang alam na trabaho, kundi magwaldas lang kasi younger son siya, wala siyang alam. So, ang naging trabaho niya ay ang mag-alaga ng baboy. Who sent him to his fields to feed pigs? So, nung time na yon, nag-aalaga na ng baboy yung mga tao, di ba? He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. So, yung kinakain ng mga baboy, nakikita niya, no? Siya nagpapakain sa baboy, nag-aalaga ng baboy, pero wala siyang makain. Kaya yung nakikita niyang mga baboy, ay, sarap naman ang kinakain ng mga baboy na to. Parang gusto na rin niya kainin yung kinakain ng baboy. So yung kanyang naging boss, hindi siya inalagaan. So yung mga taong nakasama niya, nung marami siyang pera, iniwan siya. Nung wala na siyang pera. Ngayon, itong boss naman niya, hindi naman siya inalagaan. So, nag-iisa lang siya. Feeling niya nag-iisa lang siya. Dahil totoo naman, nag-iisa lang siya. When he came to his senses, he said, "How many of my father's hired servants have food to spare? And here I am starving to death." Sabi niya. Naisip niya ngayon, ilan bang tauhan ng tatay ko? Marami silang pagkain dun eh. Yung mga tauhan ng tatay ko. Pero ako dito, nagugutom ako dito. Sabi niya, naisip niya. I will set out and go back to my father and say to him, "Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son, and make me like one of your hired servants." So he got up and went to his father. So, nung naisip niya na babalik siya sa tatay niya dahil maraming pagkain, yung mga hired servants ng tatay niya, naisip niya na ang sasabihin niya sa tatay niya ay, "Tatay, nagkasala ako sa iyo at sa langit. Sa Diyos nagkasala ako. Hindi na ako worthy para tawagin mong anak. Gawin mo na lang akong isa sa mga tauhan mo. Naswelduhan mo." Kaya ang ginawa niya ay tumayo siya. Iniwan niya yung kanyang trabaho. Dahil wala naman siyang napapala doon sa trabaho niya na yun. Hindi naman siya inaasikaso ng kanyang boss. Kaya bumalik siya sa kanyang tatay. While he was still a long way off, his father saw him. Malayo pa siya. Nakita na siya ng tatay niya. Bakit siya nakita ng tatay niya? Nag-aantay yung tatay niya sa kanya. Kilala ng tatay niya yung anak niya. Alam niyang babalik. Alam niya ang trabaho ng anak niya.
Kaya nag-aantay yung tatay. Ganito si Jesus, si Almighty Father sa atin. Nag-aantay siya sa atin. Kilala niya tayo. And was filled with compassion for him. At nung makita siya ng tatay niya, naawa sa kanya. Tumakbo yung tatay sa kanyang anak. Threw his arms around him and kissed him. Niyakap niya ng mahigpit at tinalikan niya yung kanyang anak. Naawa siya. Kahit naawa siya, masaya siya dahil bumalik yung anak niya. Matagal nang nag-aantay yung tatay niya sa kanya. Alam niyang babalik kahit dahil malayo pa, alam na ng tatay niya ang itsura ng anak niya. Ganun si Almighty Father sa atin. Kahit gaano pa ang naging kasalanan ng anak niya, niyakap pa rin niya. Kahit madumi yung anak niya, niyakap pa rin niya. Di ba galing sa babuyan, yung anak, nag-aalaga ng mga baboy. Naging madumi yung anak niya. Napalayo sa tatay niya. At nung bumalik na, tinanggap ng tatay. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Tatay, nagkasala ko sa Diyos at sa iyo. Hindi na ako dapat mong tawaging anak. Hindi ako worthy. Hindi ako karapat-dapat mo na tawagin mong anak. Kasi malaki ang kasalanan ko sa iyo. But the father said to his servants, Quick, bring the best robe and put it on him. Hindi pinansin ng tatay kung ano man ang sinabi ng anak. Kundi ang ginawa ng tatay, tinawag niya yung kanyang mga servants. Bilisan ninyo. Asan na yung damit na pinakamaganda? Isuot sa anak ko ang pinakamagandang damit. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Lagyan niyo siya ng singsing sa kanyang daliri. Tapos yung sandals sa paa niya. Kasi nga, naghirap na siya. So naglalakad na lang siya ng walang sandals sa paa. Madumi siya. Pero yung tatay tinanggap pa rin siya, oh. Bring the fattened calf and kill it. Magpatay kayo ng matabang calf at iluto yon. Let's have a feast and celebrate. Magpakasaya tayo, mag-celebrate tayo. For this son of mine was dead and he is alive again. He was lost and is found, so they began to celebrate. Kasi itong anak ko na to, patay siya, pero mabuhay uli. Naligaw siya, pero nahanap ulit natin. Kaya sila ay nag-umpisa na mag-celebrate or mag-rejoice. So si Almighty Father, pag bumabalik tayo sa Kanya, dahil makasalanan tayo, natutuwa si Almighty Father. Dahil alam niya na nagtitiwala tayo sa Kanya. Alam natin na sa Father natin tayo makakakuha ng pagkain. Alam natin yung tatay natin na mag-iingat sa atin. Meron tayong pananampalataya. Gaya itong lalaking ito na kahit nagkasala siya, meron siyang pananampalataya sa tatay niya na papatawarin siya. Na kahit na hired help, tatanggapin siya. Kaya masaya yung tatay niya. Dahil bumalik yung anak niya. At nagtiwala yung anak niya sa tatay niya. Meanwhile, the older son was in the field.
When he came near the house, he heard music and dancing. So, yung panganay na anak naman, nandun sa field, sa taniman. Nung malapit na siya sa bahay, nakarinig siya ng mga music at saka mga nagsasayawan. So, he called one of the servants and asked him what was going on. So, may tinawag niyang isang servant nila o tauhan nila, hired help nila. Tinanong niya, ano bang nangyayari? Bakit merong anong kaguluhan yun? Bakit may mga nagsasayaw? Bakit may music? Your brother has come, he replied. Sabi ng servant, dumating yung kapatid mo. And your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound. At inutusan kami ng tatay mo na pumatay ng calf na mataba. Kasi bumalik na yung anak mo, yung anak niya o yung kapatid mo na safe at maayos. Verse 28, the older brother became angry and refused to go in. Nainggit yung older brother. So pareho silang may kasalanan. Parehong makasalanan ang magkapatid, hindi lang yung prodigal son, kundi pati na rin yung panganay. Kasi yung reaction niya, dapat magse-celebrate din siya. Dapat maging masaya siya dahil bumalik yung kanyang kapatid. So, ang nangyari sa kanya, nagalit siya at ayaw niyang pumasok. So, his father went out and pleaded with him. Kaya lumabas ngayon yung kanyang tatay at nagmakaawa sa kanya. But he answered his father, look, all these years I've been slaving for you. Tingnan mo, sabi ng panganay, nagpapaka-slave ako sa iyo. Sinusunod ko lahat ng gusto mo. And never disobeyed your orders. Kung anong gusto mo, ginagawa ko. Naging slave na ako sa iyo. Sabi niya. Pinaglilingkuran kita. Sabi ng panganay. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. Pero hindi mo ako binigyan kahit na batang goat para makapag-celebrate or magkaroon kami ng feast ng aking mga kaibigan. But when this son of yours, who has squandered your property with prostitutes, comes home, you kill the fattened calf for him. Pero itong anak mo na yung ginastos lahat ng kanyang mana, yung kalahati ng property mo sa mga prostitute at umuwi dito, pinapatay mo pa ng fattened calf, pinaghanda mo pa. Nagkaroon pa kayo ng feast. So, nainggit, no? Yung older brother, selfish din siya. Dahil, ipinamukha niya sa tatay niya na nagpapaka-slave ako sa iyo rito, ginagawa ko lahat ng gusto mo. So, sinusumbatan niya yung tatay niya. Pareho silang magkapatid. Yung unang kapatid, kinuha niya yung mana niya, no? Selfish din, di ba? So, itong yung panganay, selfish din. Sinusumbatan yung tatay. Wala ring respeto. Pareho silang magkapatid. Verse 31, my son, the father said, you're always with me and everything I have is yours. Lagi kitang kasama at ang nasa akin, lahat ay sa iyo. But we had to celebrate and be glad because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found. Pero, kailangan nating mag-celebrate. Kasi, yung kapatid mo, namatay na siya. Ibig sabihin namatay, hindi na nakita, matagal nilang hindi nakita. Pero, alive kasi bumalik. He was lost, nawala sa landas, pero is found. Bumalik sa tamang path. So, ganun tayo.
kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. Importante tayong lahat, kaya hindi dapat mag-inggitan. At hindi natin dapat susumbatan yung tatay natin na sabihin, Lord, marami akong ginagawa para sa iyo. Bakit yung ibang mga brothers and sisters ko mayaman? Ba't ako hindi ako mayaman? Hindi tayo dapat ganun. Huwag natin gagawin yung tatay natin. Tatay natin siya eh. Hindi mo re-respeto si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Kung ganun ka, hindi ka totoong follower. Hindi ka totoong follower ni Christ kung gano'n ang ugali natin. Hindi tayo dapat mag-inggitan dahil lahat tayo ay magkakapatid in Christ. Magtutulungan tayo. Hindi tayo magiging selfish. Kung anong alam natin, i-share natin sa ibang mga tao. Sa mga ka-brothers and sisters natin. Dahil si Jesus Christ at si Almighty Father, more than enough for us. Dito tayo sa Luke chapter 16. Jesus told his disciples, there was a rich man whose manager was accused of wasting his possession. So, ang parable naman na to ay nagkwento siya sa kanyang mga disciples, sa kanyang mga followers, na merong isang mayaman na lalaki, na meron siyang tagapamahala ng kanyang mga ari-arian. Pero yung tagapagmahala ng kanyang ari-arian ay ini-squander o wini-waste ang kanyang mga pag-aari. Niloloko siya ng kanyang tauhan. So he called him and asked him, what is this I hear about you? Give an account of your management. Anong nangyayari dito sa trabaho mo? Magbigay ka ng account. I-check natin yung mga trabaho mo. Because you cannot be manager any longer. Kasi tatanggalin na kita sa trabaho mo. Dahil niloloko mo ko. Dahil yung maraming mga discrepancy sa accounting, sa report na ginagawa mo, hindi maayos, may mga nawawala, may kulang. Verse 3, the manager said to himself, what shall I do now? Anong gagawin ko ngayon, sabi ng manager or tagapamahala? My master is taking away my job, tatanggalin ako ng trabaho, sabi nung tagapamahala. I'm not strong enough to dig. Hindi naman ako malakas para maghukay. And I'm ashamed to beg. Nakakahiya naman pag namalimos ako. Sabi ng servant or tagapamahala. So prideful, no? Itong tagapamahala na to. Nanloko na siya ng kanyang boss. Prideful pa siya. I know what I'll do so that when I lose my job here, people will welcome me into their houses. Alam ko na ang gagawin ko para pag nawalan ako ng trabaho, may ibang mga taong tatanggap sa akin. So umisip siya ng paraan, ng kalokohan na naman, syempre. So he called in each one of his masters' debtors. So tinawag niya ang bawat isa sa may mga utang sa kanyang master or sa kanyang boss. He asked the first, how much do you owe my master? Doon sa una, tinanong niya, magkano bang utang mo dun sa aking boss? Ang sabi ay 900 gallons of olive oil or about 3,000 liters of olive oil ang utang niya. Hindi pa bayad yun, nakalista lang. The manager told him, sabi nung tagapagmala, sige, ito yung bill mo. Pero, gawin mo 450. Instead of 900 gallons ang utang mo, gawin natin 450 ang utang mo. Ibahin natin, yung papel. Ibahin natin sa papel. Liliitan natin ang utang mo. And then he asked the second, and how much do you owe?
Sa pangalawa naman, may utang din. Tinanong niya, magkano naman ang utang mo? 1,000 bushels of wheat. So, madami rin. 1,000 bushels of wheat. So, it's about 30 tons, no? Ng wheat, ang dami rin. He told him, take your bill and make it 800. So, from 1,000, mababawasan ngayon ang kanyang utang. Gagawing 800. So, pabor yun sa may mga utang sa boss niya, no? Yung sa 1,000, ginawang, yung 900 gallons, ginawang 450 gallons. Nangalahati yung kanyang utang. So, pabor sa kanya yun. Tuwan-tuwa siya. Ito namang isa na may utang din. 1,000 bushels ang utang niya. Binabawasan din, naging 800. So, tuwang-tuwa din, no? Hindi mabawasan yung utang nila eh. So, syempre, magpapasalamat sila doon sa manloloko na trabahante. The master commended the dishonest manager because he had acted shrewdly. Alam nung master ang kalokohan ng kanyang tauhan. Natawa siya. Akala ng tauhan, hindi siya mabubuko ng kanyang master. Sabi, ang galing mo, no? Ang galing mo sa kalokohan. The master commended the dishonest manager because he had acted shrewdly. For the people of this world are more shrewd in dealing with their own kind than are the people of light. Yung mga tao dito sa mundo na to ay magaling sa kalokohan kumpara sa mga followers of Christ. Kaya kung nanloloko tayo ng tao, hindi tayo follower ni Christ. Nagsisinungaling tayo, hindi tayo follower ni Christ. I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves, so that when it's gone, you will be welcomed into eternal dwellings. Sabi dito na Jesus, sinasabi ko sa inyo, yung worldly wealth ang gagawin nyo to gain friends for yourselves, so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings. Yung material possessions natin, ano ang gagawin natin? I-share natin sa mga tao para malaman nila ang kabutihan ni Almighty Father. Para pag wala na sa atin yung wealth natin, at tapos na ang mission natin dito sa mundo na to, meron tayong pupunta na eternal dwellings kay Almighty Father. Naintindihan natin? Yung worldly wealth natin, yung wala akong worldly wealth. Or kung kayo meron i-share natin sa ibang mga tao yon. Okay? Para makuha natin yung inheritance natin in heaven, i-invest natin yung worldly things sa mga tao para ma-invest natin, para makuha natin ang ating inheritance in heaven. Whoever can be trusted with little can also be trusted with much. Sabi ni Jesus Christ, kung sino ang pwedeng pagtiwalaan sa maliit na bagay, pwede rin siyang pagtiwalaan sa malalaking bagay. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Kung maliit na bagay lang hindi ka mapagkatiwalaan, how much more kung malaking bagay, mas lalo kang hindi ka mapagkakatiwalaan. Mas lalo ka magiging sinungaling. Example, no, may 500 na sukle, hindi yung may 500 na sukle, ibibigay mo dapat. Pero hindi mo binigay yung 500. Sa 500 lang, hindi ka na mapagkakatiwalaan. Paano na pag million na ang pera? Mas lalong hindi ka mapagkakatiwalaan.
So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? Kung yung kayamanan dito sa mundo, hindi ka mapagkakatiwalaan, paano na yung totoong kayamanan in heaven? Mapagkakatiwalaan ba tayo ni Almighty Father? Kung yung pera lang dito, hindi tayo mapagkatiwalaan eh. Kung yung mga bagay na nakikita natin dito sa mundo, hindi tayo mapagkatiwalaan. Paano na sa heaven mapagkakatiwalaan ba tayo? Mas lalong hindi tayo mapagkakatiwalaan. Kasi yun na yung totoong kayamanan. Ang totoong kayamanan ay nasa heaven. Si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Ang ating inheritance. Yun ang true riches. Kaya dapat maging totoo tayo. Sa lahat ng bagay. And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? Kung hindi ka man mapagkakatiwalaan ng iyong mga pag-aari dito sa mundo na to, sino ang magbibigay sa iyo ng iyong pag-aari para sa iyo mismo? Dahil magiging property natin ang heaven, dahil kung doon tayo titira with the Almighty Father. Kaya wag tayo maging selfish, wag tayong magpabulag sa mundo na to. Wag tayong lagi na lang nakatingin sa kung ano ang may offer ng mundo na to, dahil yung mundo na to masisira ito. Mirage lang. Alam niyo naman ang ibig sabihin pag sinasabi kong mirage, di ba? Akala mo meron value. Alam mo, pag nasa desert ka, akala mo may water. Pero paglapit mo, wala naman palang water. Ganun yung effect ng mirage sa desert. Akala mo meron, pero wala. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other. Walang tao ang makakapag lingkod sa dalawang boss. Isa ay kakainisan mo at yung isa ay mamahalin mo. No? Walang hindi pantay lang, kailangan pantay. Walang ganon. Hindi walang pantay. Sa mundo na to walang pantay. Or you will be devoted to the one and despise the other. Pagiging faithful ka sa isa at dun sa isa ay kakainisan mo. You cannot serve both God and money. Dito sa King James Version, ang nakalagay dito, you cannot serve God and mammon. Yung mammon ay wealth regarded as an evil influence or false object of worship or devotion. Na pwede rin maging money. Kasi minsan devoted ka sa money. Makakuha ka lang ng money. Masaya ka na. Uy, nagkapera ako, masaya na ako. Hindi. Kasi yun ay mammon. It was taken by medieval writers as the name of the devil of covetousness and revived in the sense by Milton. Devil of covetousness. Ano ba yung covetousness? Gusto mong lahat mapunta sa'yo. Kinaiingitan mo. Hindi lang ito pera, pwede rin ito mga bagay, no? Or hindi lang or property. Hindi natin mapaglilingkuran pareho si God at kung selfish ka. Dahil kung selfish ka, hindi mo pwedeng paglingkuran si God kasi ayaw ni Almighty Father ng selfish na tao. So si God, hindi natin pa pwedeng paglingkuran ang pera. Kasi it's either si God o pera. Ano ang gugustuhin nyo? Mammon?
maging alipin kayo ng pera o alipin ni Almighty Father. Pag alipin kayo ng pera, alam na natin ang kapupuntahan ninyo, eternal damnation. Pag si Almighty Father ang kapupuntahan natin, yung true riches, totoong kayamanan. Hindi natin mapaglilingkuran si Almighty Father kung alipin din tayo ng pera. O alipin din tayo ng covetousness. Alipin tayo ng excessive desire for wealth or possessions. Kasi yung iba akala nila pag excessive yung kanilang mga possessions and material things, lahat, masaya na sila. Hindi doon natin makukuha ang tunay na kasayahan. Hindi natin doon makukuha ang tunay na peace of mind. Hindi natin doon makukuha ang tunay na riches, ang tunay na kayamanan, ang tunay na peace. Si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Pang ano lang to, pang engganyo lang ng demonyo to. Yung covetousness ng mga excessively wanting or excessively desiring to acquire wealth. Ginagamit ito ni Satanas para mapalayo tayo kay Almighty Father. The Pharisees who loved money, sa verse 14, heard all this and were sneering at Jesus. Yung mga Pharisees, mahilig sa pera. Basahin ko sa ibang version na, the Pharisees were listening to all these things. They made fun of Jesus because they all loved money. And the Pharisees also who were covetous heard all these things and they derided him. The Pharisees who dearly loved their money heard all this and scoffed at him. O apat na version yung binasa natin. Na yung Pharisees mahilig sa mga material possessions. They love money. Naiinis sila kay Jesus Christ. They scoffed at him, sneered at him, mocked him. He said to them, sabi ni Jesus, you are the ones who justify yourselves in the eyes of others, but God knows your hearts. Kayo mismo nagja-justify sa inyo, sa sarili ninyo, sa ibang mga tao. Pinapakita nyo sa tao na maayos kayo, pero alam ni Almighty Father, ang puso ninyo. Kunyari, maayos kayong tao sa panlabas na anyo. Pero yung puso ninyo, nasaan? Alam ni Almighty Father, sabi ni Jesus, what people value highly is detestable in God's sight. Kung ano ang pinapahalagang ng mataas ng mga tao ay hindi kaaya-aya o hindi katanggap-tanggap sa paningin ni Almighty Father. At yun yung mga material possessions, worldly wealth, hindi yung kaaya-aya o hindi yung katanggap-tanggap sa paningin ni Almighty Father. Ang nakatingin si Almighty Father sa puso natin. Hindi sa kung ano ang meron tayo na may o-offer sa ibang tao na material wealth or material possessions or earthly gains. Hindi doon nakatingin si Almighty Father. Hindi nakatingin si Almighty Father kung anong may bibigay mo sa iyong congregation, kung anong may share mo na material things, kung magbibigay ka ba ng ginto, magbibigay ka ba ng silver, kung magbibigay ka ba ng pera. Hindi yung katanggap-tanggap kay Almighty Father. Mas gusto ni Almighty Father ang ibigay niya natin ay ang buong pagkatao natin. Ang puso natin, deny ourselves.
Yun ang gusto ni Almighty Father. Kahit gaano pa kaganda ng congregation ninyo, kahit gaano pa kadami ang mga uma-attend na tao sa congregation, kung ang puso ng mga tao ay hindi naka-inline sa kung ano ang ipinag-uutos ni Almighty Father, hindi yung katanggap-tanggap kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Kung hindi pinapractice ng mga tao ang turo ni Jesus tsaka ni Almighty Father, kahit na ano pa mang sang ka mang sumali na congregation, kung hindi mo pinapractice ang tinuturo ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ, hindi ka katanggap-tanggap. Dahil nakatingin si Almighty Father sa puso natin. Walang maililihim, walang maitatago. Sa ibang mga tao, makikita maganda yung pananalita mo, maganda yung pakikisama mo, maganda ka magsalita. Pero, si Almighty Father, alam niya yung puso natin. Kung totoo ba tayo. Kung totoo ba yung paglilingkod natin sa Kanya? Kung bakit ka naglilingkod kay Almighty Father? Ano ang rason mo? Isa lang dapat ang rason kung pag maglilingkod tayo kay Almighty Father, dahil mahal natin siya. Kung mahal natin siya, gagawin natin kung ano ang gusto ni Almighty Father ipagawa sa atin. Ipa-practice natin yung tinuro ni Jesus Christ sa atin. Yun lang, ganun lang kasimple. Kaya ba natin yun? At susundan natin yung yapak na ginawa ni Jesus Christ, yung narrow path na dinaanan ni Jesus Christ. Verse 16, the law and the prophets were proclaimed until John. Since that time, the good news of the kingdom of God is being preached, and everyone is forcing their way into it. So yung law ni Moses, yung Mosaic law, tsaka yung mga prophets, ay iprinoklema hanggang kay John the Baptist. Since that time, nung panahon na yon, yung salita ng Diyos, yung good news, ay ipinapakalat sa buong, ipinipreach, isinishare sa mga tao, and everyone is forcing their way into it. So, lahat ng tao gusto nilang makapunta ng langit. Makapunta ng heavenly kingdom. Sabi dito sa verse 16, it is easier for heaven and earth to disappear than for the least stroke of a pen to drop out of the law. Yung law, kailangan matupad yon. Mawawala na ang heaven at ang earth, pero yung batas ni Almighty Father, hindi mawawala yon. Yung mga prophecy, hindi mawawala yon hanggat hindi napaprok at hanggat hindi nangyayari yon, hindi mawawala yon. Mas madali pa na mawala ang heaven at ang earth kaysa mawala yung mga nasa prophecy na sinabi ni Almighty Father. Dahil kapag sinabi ni Almighty Father, yun na yun. May isang salita si Almighty Father. Sa verse, ano tayo, no? 18. Anyone who divorces his wife and marries another woman commits adultery.
And the man who marries a divorced woman commits adultery. Sabi ni Jesus Christ, kung sino man ang huminihiwalayan niya ang kanyang asawa at nag-asawa uli ng ibang babae, nakakakomit ng adultery. At kung sino mang lalaki ang nag-asawa ng babaeng divorced, ay nakakakomit din ng adultery. Sabi ni Jesus Christ. Baka mayroong mga tao dyan na, hindi, naka-divorce na ako, paano yun? Kasal na ako, divorce na ako sa unang asawa. May pangong asawa na ako. Oh, yan na yung asawa mo, ha? Huwag ka na magpalit. Yan na ang asawa mo. Huwag ka na magpalit ng iba. Pinasok mo yan, huwag mo nang labasan yan. Pinasok mo na yung ganyang buhay, hindi ka na makakalabas. Pwede kang mag-divorce, pero hindi ka pwedeng mag-asawa. Nung una, na create ni Almighty Father ang earth, na tababalik na naman tayo kay Adan at Eva, isa lang ang babae at isa lang ang lalaki. Yun ang original plan. Hindi naman iisa lang si Adan tapos maraming Eva, di ba? Hindi. At saka, si Adan at si Eva, sila lang ang mag-asawa. Dumami dahil kay Adan at Eva. Kahit na si Eva kasi siya yung kauna-unahang babae, kahit na matanda na siya, nagkakaanak pa siya. Hindi pwedeng, wag niyong isipin na bastos na si Adan pwede niyang tabihan yung mga anak nila, no? Yung mga lineage yung anak ng anak nila. Hindi, wag kayong bastos, hindi ganoon 'yun. Si Adan at si Eva, walang imposible kay Almighty Father. Kaya lang hindi binabanggit si Eva kasi nga nagkasala na nga si Eva, 'di ba? Kaya wag niyong isipin, kasi may nag-iisip no? Alam ko may nag-iisip. Paano dumami yung anak nila? Di ba hanggang ang babae, ang may stage lang na hanggang kailan mga anak. Walang imposible kay Almighty Father. Kung si Sarah nga nabuntis siya, 'di ba? Kaya si Adan, si Eva lang, sila lang ang mag-asawa. Hindi sila nakakakomit ng hindi nakakomit ng kung ano namang kabastusan yung mga nasa isip ng mga tao, kasi may nababasa ako naiisip nila yon. Hindi sa hinagap ng utak ko, hindi ko maisip yon na naiisip nila yon, dahil lang alam ko at si Almighty Father ang gumawa, si Adan at si Eva lang. Okay? Twisted ang mind ng mga tao din kasi unhealthy ang mata nila. Kaya naiisip nila yung mga bagay na hindi magaganda. Walang imposible kay Almighty Father. Kahit wala ngang asawa, pwedeng mabuntis, di ba? Si Mary, di ba? Nabuntis siya through the power of the Holy Spirit. So, walang imposible kay Almighty Father. Huwag kayong bastos. Meron dyan na basa ko Kaya original, isa lang ang babae, isa lang ang lalaki. Pero dahil sa matitigas ang ulo ng mga tao, inallow ni Almighty Father ang divorce. Sa Old Testament pa lang, meron ng divorce. Bibigyan ng kasulatan yung babae ng lalaki. At dito, ang binabanggit dito, pwede niyang i-divorce, pero wag siyang mag-aasawa. No? Kasi makakakomit siya ng adultery. Kasi, i-divorce mo para lang, bakit mo i-divorce? For what? Ito namang isa, pag nakipag-asawa yung lalaki ng divorced woman, nakakakomit din ng adultery.
So, pwedeng magkahiwalay ang babae at lalaki. Hindi mapaghihiwalay ng tao. Hindi mapaghiwalay ng tao ang babae at lalaki na kinasal. Pero si Almighty Father, kaya niyang paghiwalayin. Ano ang version? So then they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let not man separate. So kung anong pinagbuklod ni Almighty Father, walang tao na makakapaghiwalay. So kung walang tao ang makakapaghiwalay, sino lang makakapaghiwalay? Si Almighty Father, kaya niyang paghiwalayin ang tao. Pero ang tao, hindi niya kayang paghiwalayin ng isang tao. Okay? Si Almighty Father, kaya niya yun. Kaya niyang i-save ang isang tao from an unhappy marriage. Dito tayo sa verse 19, isang oras na. Verse 19, there was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. So meron isang lalaki dito na mayaman. Purple ang kanyang damit. And fine linen, magandang tela. At namumuhay ng sagana araw-araw. At his gate was laid a beggar named Lazarus. So sa gate merong isang namamalimos, ang pangalan ay Lazarus. Hindi to si Lazarus na binuhay ni Jesus Christ, na iba to, kapangalan lang. Covered with sores. Punong-puno ng sugat sa katawan. And longing to eat what fell from the rich man's table. At gustong-gusto niyang kainin yung nahuhulog na pagkain galing sa mayamang lalaki, sa table ng mayaman na lalaki. Even the dogs came and licked his sores. Yung mga aso, lumalapit, dinidilaan ng kanyang mga sugat ni Lazarus. So, ibig sabihin, madumi, no? Madumi, physically, si Lazarus. Ito, hindi to si Lazarus na binuhay ni Jesus, iba tong Lazarus na to, no? Madumi siya physically. Yung katawan niya madumi, beggar siya. Pero may isang rich man, maganda ang kanyang damit, nabubuhay ng marangya. Ngayon, gustong-gustong kumain ni Lazarus, no? Sa mga nahuhulog na pagkain dun sa table ng mayaman na lalaki. The time came when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. Dumating ang oras na matay si Lazarus. Yung namamalimos, namatay siya. At yung mga angels, dinala siya sa tabi ni Abraham. The rich man also died and was buried. Yung mayaman na lalaki, ang nangyari naman ay namatay din at inilibing. So itong si Lazarus, hindi siya nilibing, no? Kasi hindi siya, walang binanggit na nilibing. He wasn't buried. Kasi nakalagay dito, the time came when the beggar died and the angels carried him to Abraham's side. So yung soul niya, dinala sa heaven. Pero itong rich man naman, namatay at inilibing. Dahil mahirap si Lazarus, hindi siya inilibing. Walang binanggit. In Hades, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. So kitang-kita, no? Nung mayamang lalaki na namatay, nakasama ni Abraham si Lazarus. Naghihirap yung mayaman sa impyerno, Hades, realm of the dead. So he called to him, Father Abraham, have pity on me, and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue because I am in agony in this fire. Sabi nung mayamang lalaki na namatay na nasa Hades, Father Abraham, maawa ka sa akin. Papuntay mo dito si Lazarus, idip niya yung kanyang daliri, lagay sa bibig ko para lang magkaroon ng water yung bibig ko. Para ma-refresh yung tongue ko.
Kasi naghihirap ako rito sa apoy. Si Lazarus, napunta siya sa kasama ni Abraham. Dahil mahirap siya. Siyempre wala siyang lalapitan eh. Pag ang tao mahirap, wala kang lalapitan. Ang lalapitan mo, sino? Si Jesus Christ, the Almighty Father. Pero pag ang tao mayaman, feeling mo, lahat, nasa sayo na lahat, wala ka nang kailangan. Lahat na ng pangangailangan ko, bakit pa ako magdadasal? Andito na lahat, kumakain ako ng marangya, maganda ang damit ko. Ano pang ipagdadasal ko? Kaya napunta sa impyerno yung lalaking mayaman. At si Lazarus, napunta sa heaven. At feeling entitled pa rin siya kahit nasa impyerno siya. Ipapautos pa niya kay Lazarus na i-dip yung kanyang daliri. Saka water para bigyan siya para ma-refresh yung kanyang tongue. Ganon feeling entitled yung mga taong angat sa buhay. Yung mga mayayaman, feeling entitled. Up to now. Hindi, mayaman akong tao. Marami na ako napuntang lugar sa mundo na to. Marami akong pera. Kaya kong bilhin ikaw. Feeling entitled. But Abraham replied, Son, remember that in our lifetime, you received your good things. Nung buhay ka pa, di ba? Tandaan mo. Natatandaan mo ba nung buhay ka pa? Magagandang mga bagay na tanggap mo, di ba? Marangya ang buhay mo, maganda ang kinalalagyan mo. Hindi ka nangangailangan dahil lahat ng kailangan mo nasa iyo na. While Lazarus received bad things, si Lazarus walang natanggap, pangit na mga bagay na kanyang natanggap. But now, he is comforted here and you are in agony. Pero ngayon, kinocomfort siya in heaven, pero ikaw ay naghihirap sa impyerno. And besides, all this between us and you, a great chasm has been set in place so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us. Hindi kami makakapunta dyan. Walang makakapunta dyan. Ikaw, hindi ka pwede makapunta rito sa heaven. Yung mga nasa heaven, hindi pwede makapunta sa Hades dahil mayroong malaking space. Merong great chasm. Merong malalim na paghahati. Okay? May ravine na naghahati sa heaven at sa hell. Kaya hindi kami makakapunta dyan at hindi ka rin makakapunta dito. Sabi ni Abraham, so pag ang tao namatay na, hindi ka na makakapwedeng palipat-lipat, ay lilipat mo na ako sa heaven, lilipat mo na ako sa heaven. Kaya ngayon pa lang, magde-decide na tayo. Kay Jesus Christ tayo. Ngayon pa lang. Dahil pag nasa heaven, pag nasa Hades ka na, nasa impyerno ka na, you're in agony in Hades, hindi ka na pwedeng lumipat sa heaven. After death. Diretso, after death. Wala kang nang ibang pupuntahan na dito muna ako sa Limbo Rock. Palimbo-limbo muna ako, lumilipad muna ako sa Earth. Walang ganon, diretso na agad. Shoot na agad. Sa impyerno or doon ka na agad sa heaven. Wala nang Limbo Rock. He answered, then I beg you, Father, send Lazarus to my family. O, inuutusan na naman si Lazarus. Padalhin mo sa pamilya ko si Lazarus, Father Abraham. Pati si Abraham, kinukulit niya. Hindi na talaga nahiya, no? For I have 5 brothers, let him warn them so that they will not also come to this place of torment.
nagmamakaawa ako sa'yo. No? Napapuntahin mo si Lazarus sa mga kapatid ko dahil 5 ang kapatid ko na lalaki para hindi sila mapunta rito sa impyerno. Bigyan sila ng warning ni Lazarus. Abraham replied, "They have Moses and the prophets, let them listen to them." Sabi ni Abraham, nandun ang mga prophets at saka si Moses, yung Moses' law or yung Mosaic law na binigay ng Almighty Father kay Moses. Andun din ang mga prophets na nagwa-warn sa mga tao na gawin ang tama. "No, Father Abraham," he said, "but if someone from the dead goes to them, they will repent." Hindi, Father Abraham, sabi nung feeling entitled na rich man na napunta sa Hades. Kung may galing sa patay na buhay, nagpunta sa kanilang mga kapatid, maghingi sila ng tawad. Sure ako doon. Ang sabi ni Abraham, he said to him, "If they do not listen to Moses and to the prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead." Kung kay Moses nga at sa mga prophets hindi sila naniniwala paano pa kaya kung may mabuhay na galing sa patay? Sabi ni Abraham. So, yung mga prophets, binibigyan tayo ng warning. Si Jesus, binibigyan tayo ng warning. Yung Moses' law, yung Mosaic law, andun na yung guidelines. Warning sa atin yon. Okay? Yung mga yon, buhay yon. Buhay ang mga prophets, yung law na bigay ni Almighty Father kay Moses nasa Old Testament, buhay yon. Ngayon, paano pa maniniwala yung kanyang mga kapatid? Galing sa patay, yung uutusan niya, buhay naman yung mga si Moses tsaka yung Moses' law, yung si Almighty Father, buhay. Pati yung mga prophets, buhay. Kaya hindi maniniwala yung mga kapatid niya. Nagkakaintindihan tayo? Maniniwala ba yun? Hindi, galing sa patay ito baka hindi naman totoo to Kung yung buhay nga na nakakausap nila, face to face, prophets, no? Ang nababasa nila yung sinasabi, hindi sila maniwala. Paano pa kaya yung makikita nila na, oy, namatay na to, ba't nabuhay to? Totoo ba to? Maniniwala ba sila doon? Yun ang ibig sabihin ni Abraham. So kaya tayo, winawarningan din tayo ni Jesus Christ nito. Si Jesus Christ, buhay siya. Magpakailanman. So ngayon pa lang, magde-decide na tayo. Kung saan ba talaga natin gustong mapunta. Siyempre, lahat tayo sasabihin natin gusto natin sa heaven. Lahat tayo. Meron ba dyan ang gusto sa hell mapunta? Siyempre, lahat tayo gusto natin sa heaven. Gusto nyo naman mainit? Pag hindi natin kaya mainit, hindi natin gusto mapunta ng hell, mainit doon. Masisira ang skin natin. Kaya hindi tayo dapat mapunta ng impyerno at kailangan makuha natin ang ating inheritance. Yun ang pinaka-importante. Makasama natin totoong pamilya natin, totoong nagmamalasakit sa atin, totoong nagmamahal sa atin. Kaya itong Bible, lagi tayong winawarningan ni Jesus dito. Na andito na lahat sa Bible. Yung gagawin natin. Hindi lang natin makita kasi nabubulag tayo ng mundo na to. Kaya ang gagawin natin, magbabasa tayo lagi ng Bible. Kakusapin natin yung tatay natin para lalo tayo mapalapit sa kanya. Lalo natin siyang makilala. Dahil mapagmahal yung tatay natin. Ilang beses nang sinasabi sa Bible, mapagmahal si Almighty Father. Matiisin. Maunawain. Mapagpatawad. Mahaba ang pasyensya ng tatay natin sa atin. Simula noon hanggang ngayon, ang tagal na. Matagal na siya nag-aantay sa atin. Pero ang tigas pa rin ang ulo natin, hindi pa rin tayo maniwala, no?
kung ano-ano pa rin ang ginagawa natin sa buhay natin. Marami na mga prophets na nag-warning sa atin, ayaw pa rin natin maniwala, no? Bakit ayaw nating maniwala? Sino nagbubulag sa atin? Ang demonyo nagbubulag sa atin. Kaya hindi tayo maniwala sa nakaslagay sa Bible. Kaya ayaw nating sundin yung tatay natin. Lahat tayo pantay-pantay sa paningin ni Almighty Father. Lahat tayo may chance to get our inheritance, to be with the Almighty Father and Jesus Christ. Lahat tayo. Ang gagawin lang natin, to choose wisely. And how do we do that? By asking the Almighty Father's help and Jesus' help. We need Jesus' strength for us to surpass this world. Si Jesus na mismo nagsabi, marami tayong pagdadaanan na pagsubok, mahirap ang buhay dito sa mundo na to. Si Jesus mismo nagsabi. Kaya nga, dun sa kanila ay meron tayong kapahingahan. May rest tayo with Jesus and the Almighty Father. So before mahuli ang lahat, bago maging huli ang lahat, gawin na natin ang sinasabi ng tatay natin. Dahil hindi tayo pwedeng pag nasa impyerno ka, nalilipat ka ng heaven. Walang ganon. Nakalagay na si Jesus nagsasabi nito. Si Jesus ang nagkakwento nito. Hindi pa ba kayo maniniwala? Mas paniniwalaan ninyo ang human tradition ninyo? Paulit-ulit na si Jesus Christ nakikiusap sa atin, pati ang tatay natin. Pero alam ni Jesus kung sino ang Kanya, at alam ni Almighty Father yung puso natin. Basta lagi lang natin tatandaan, God loves us so much. Hindi niya tayo pababayaan. Thank you.